Kung papasok ka sa farming business at wala ka pang napili, ito ang pag-aalaga ng quail o pogo. Sa pag-aalaga ng pogo ay hindi mo kailangan ng napakalaking space at magagawa mo yan kahit nasa likod bahay lang. Kaya halina at baka ito ang inyong mapusuan na negosyo. Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Isa na naman ideal business ang ating ipapakita sa inyo, ang pag-aalaga ng quail o pugo. Kung wala kayong space na malaki para sa pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng itik at pag-aalaga ng Peking duck or pag-aalaga ng pabo, itong pag-aalaga ng pugo ay mas maliit pa sa inaasahan nyo na space ang kailangan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sa likod bahay lang ay kaya ito ninyong gawin. At ang kagandahan dito, hindi masyadong maamoy ang kanyang mga ipot. Hindi katulad ng ibang livestock na nilalangaw or nagkakaroon ng masangsang na amoy. Kaya sigurado tayong hindi magrereklamo ang ating mga kapitbahay. Kasi alam naman natin mga ka-farmers, pag maamoy at mabaho ang ating mga alaga, ang number 1 natin na kalaban ang kapitbahay. At lalo na pag makita kang kumikita ka sa inyong negosyo, magrereklamo yan. Pero teka lang mga ka-farmers, alam kong maraming nanonood sa atin ang hindi pa nakapag-subscribe. Alam niyo ba mga ka-farmers na ang inyong isang pag-subscribe na malaki ang tulong yan para lumawak pa ang ating channel at makapagbahagi ng mas marami pa ng mga idea tungkol sa farming business. Pero kung meron kayong ibang plano na papasokin farming business, ay pwede nyo itong pagsabayin sa pag-aalaga ng pugo. Kasi alam niyo naman na ang pugo ay hindi yan masyadong alagain. At ang pag-aalaga ng pugo ay huwag niyong mamaliitin dahil small but terrible lang ito mga ka-farmers. Dahil halos lahat na nag-alaga ng pugo ay kumita. Dahil sa pag-aalaga ng pugo ay mas less ang kanyang maintenance dito at mga expenses. At kung ikaw ay nabuhayan at nagkaroon ng idea sa pag-aalaga ng pugo at wala po kayong idea sa pagbibinta, huwag po kayong mag-alala mga ka-farmers dahil ang pugo ay mabinda yan pagdating sa merkado. Hindi lang sa merkado, pati na rin sa mga iba pang mga tindahan. Maging pagdating sa mga restaurant at gumagawa ng mga quick at mga street food, kaya natin pagbintahan yan at yan ang ating pagkakakitaan. At kung gusto mong gawing stable price ang pagbibinta mo ng itlog ng pugo, pwede mga ka-farmers. Ang technique, kailangan mong i-incubate ang mga itlog ng pugo para maging sisiw. Once na naging sisiw na, bibinta mo naman bilang pang-breeding at panimula sa ibang mga kapwa ka-farmers. Ang pagbibinta ng sisiw o RTL na pugo ay mas matrabaho. Kaso nga lang, mas malaki naman ang inyong kikitain. Kayo mga ka-farmers, tanong ko sa inyo, ano ba ang magandang panimula sa farming business? Baka mayroon kayong mas magandang idea dyan. Pwede nyong i-comment sa ating comment section. Kung kayo ay magsisimula sa pag-aalaga ng pugo, ay pwede kayo mag-start sa 1,000 heads at hindi mo kailangan ng napakalaking space mga ka-farmers. At once ito ay inyong natutunan at na-master, maaari kang mag-upgrade ng inyong mga alagang pugo hanggang 10,000 to 20,000 mga ka-farmers. Ang itlog ng pugo ay napakamura. Piso-piso lang yan mga ka-farmers. 1.80, 2 pesos minsan pag tumataas. Pero kung mayroon kang alaga na 10,000 na pugo, or mag-upgrade ka pa hanggang 20,000, tiba-tiba ang harvest mo araw-araw mga ka-farmers. Kaya sinasabi ko sa iyo, ang pag-aalaga ng pugo ay small but terrible na kumikitang pangkabuhayan. Sa loob ng kulungan na ito ay mayroon lang naman silang 20,000 heads mga ka-farmers. At makikita nyo naman na hindi kalakihan ang space na mayroon sila dito. Sa 20,000 heads, sabihin na lang natin mangingitlog ang 15,000. Ibibinta natin ang itlog ng pugo ng 2 pesos bawat isa. Mayroon ka lang naman 30,000 everyday. Para sa inyo mga ka-farmers, okay na ba yung nakita? Para sa akin, goods na yon. Pero disclaimer lang mga ka-farmers, ang kita na yon ay babawasan pa dyan ang mga feeds, maintenance at miscellaneous pa na iba sa ating farm o sa ating mga alaga. Pero pag pinagsama-sama natin ang bawat araw-araw sa isang buwan,
napakalaking kita na yung mga kaparmers. Pero bago kayo magsimula ng malaki, mag-umpisa muna kayo sa 1,000 head. Pwede ka bang kumita sa 1,000 heads ng pugo? Kung gusto mo magkaroon ng additional income na pwede kang maging hands-on habang nasa bahay ka lang, sa pagpupugo pwede kang magkaroon ng additional cash flow. Kung meron kang extra na 20 square meters sa inyong tirahan, pwede kang gumawa ng backyard quail farm. Sa unang 2 hanggang 3 buwan ng pagpupugo, pwedeng pumalo ng 90% and above ang inyong egg production. Kung makakabenta ka ng 120 pesos per box, ganito ang estimate na presyo sa mga linggong bakasyon ang mga estudyante, aabot ng 32,400 pesos ang inyong sales sa isang buwan. Pagkatapos lang ng ilang linggo, papalo ng 150 pesos per box sa market at pwede kayong umabot ng 40,500 sa sales ng isang buong buwan. Pero alam nyo ba, sa nakaraang 2 buwan, umabot na rin ng 170 hanggang 200 pesos per box ang aming mga pugo. Kaya marami kang opportunities para umangat ang inyong kikitain basta marunong kang mag-manage ng inyong production at syempre ng inyong mga sales. At syempre, ang pinakamalaking advantage ng backyard quail farm ay pwede mong makontrol ang inyong expenses para ma-maximize nyo ang inyong monthly sales. Para sa amin, malaki ang advantage ng mga backyard quail farmers at bakit nga ba malaki ang tsansa nilang kumita sa pagpupugo. Kahit kayo lang mismo mag-isa, kayang-kaya nyong tutukan ang 1,000 heads ng pugo at hindi nyo na kailangan mag-hire ng additional na tao. Ideally, hindi nyo na rin kailangan magrenta kung meron kayong extra 20 square meters na space sa inyong bakuran. Minimal lang din ang iaambag na gastos sa kuryente dahil pailaw lang ang kailangan sa mga pugo para sa buong gabi. At sa patubig naman, halos 2 drum ng tubig lang ang kailangan sa araw-araw para sa iinumin ng inyong mga pugo at pati na rin sa paglilinis. Bukod dito, kailangan nyo lang ma-secure ang inyong monthly funds para sa layer feeds at pati na rin sa inyong mga boxes na lalagyan ng pugo. Ang estimate naming budget sa expenses ay 25,000 hanggang 28,000 kada buwan. Ito ang listahan ng mga expenses na ito at pati na rin ang mga estimate namin. Depende sa inyong supplier, pwedeng mas mababa ang presyo ng mga boxes at pwede nyo ring ulit-ulitin ang paggamit dito. Pwede rin bumaba o umakyat ang price per feeds, depende kung saan kayong brand bibili. Ang mga utilities katulad ng patubig, kuryente at transportation fees ang pwede nyo ring makontrol. Sa mga susunod naming video, tatalakayin namin ang mga resources na dapat nyong paghandaan tulad ng mga cage, feeds at marami pang iba.